Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, um, author, promoter ng o host ng Talakayan Herbert TV. Muli ang ating tatalakayin sa linggong ito ay hinggil dito sa issue ng uh, illegal search o warrantless search or illegal search warrant at saka uh, um, illegal na uh, o without warrant of arrest, yun. Arrest warrant without warrant of arrest, yan. O yung pang-aresto ng walang warrant of arrest na dokumento at pag-search ng walang search warrant. So, yun. So, yan yung ating tatalakayin. So, ito yung ating pag-usapan mula sa iba't ibang mga sektor. Mahalaga ito para sa ating lahat in pagharap natin doon sa doon sa implementation of the law kung ang ating pamahalaan ay maaaring magsagawa ng searching at saka pag-aresto. So ganito yung ito ay part of our rights sa pinapatupad ng ating pamahalaan mula sa proseso ng ating kapulisan na sila ay kapag paano sila mang-aaresto ng isang taong suspect nila, isang suspect or ito ay suspect nila sa paggawa ng krimen or ito ay nasa akto. So, sino ba yung nilalapatan noong may search warrant at without search warrant or mayroong arrest warrant or without arrest warrant? So yung nilalapatan ng arrest warrant, ito ay yung mga aarestuhin na hindi ito na wala ito sa akto ng krimen. Wala sa akto. Halimbawa, ito mga oras na ito mayroong gumagawa ng krimen. So ikaw ay naabutan ng isang pulis, pwede kanyang arestuhin without warrant. Pero kung halimbawa pinaghihilalaan ka at pinagbibintangan ka, hindi ka nila basta pwedeng arestuhin. Dapat mayroong arrest warrant. I-issue ng judge yun para maaresto ka sa kadadamputin. Yun. Ganun ka dapat aarestuhin ng isang pulis. Halimbawa, nasa bahay ka o nasaan ka man, kinakailangan may arrest warrant ka. At kapag naman magkakaroon ng search warrant, kinakailangan pag magsasalugog sa bahay mo, halimbawa, bahay mo, kinakailangan mayroon siyang search warrant at ito ay issue ng judge. Naka-specific kung ano yung isa-search sa bahay mo. Kung buong bahay mo, o may particular na isa-search doon na pinag-iinalaan na halimbawa mayroong illegal kang activities doon. So, kinakailangan ay mayroong search warrant. Hindi pwedeng pumasok ang isang pulis sa anumang bahay para mag-search, maghanap ng kung ano-ano, magalugog, or arestuhin ka ng walang warrant of arrest. Yun. So, bawal yun. Yun ay karapatan natin na hindi tayo basta po pwedeng ma-arresto ng ganon. Ngayon, yung po pwedeng arestuhin lamang ay yung mayroong act of crime. So yun, halimbawa, act of crime, nasa akto ka ng paggawa ng krimen, pwede kang arestuhin na gumagawa ka ng krimen. Or else, halimbawa, yung takas ka na bilanggo, pwede kang arestuhin. Yun, halimbawa. Or mayroon kang tinatakasang krimen or tumakas ka sa bilangguan, pwede kang arestuhin na sino mga arresting officer without a warrant o maski civilian pa siguro. Ngayon, yung halimbawa, nasa akto ng paggawa ng krimen, pwede kang arestuhin ng isang pulis at maaaring civilian din kung ikaw ay gumagawa ng isang krimen, lalo na, halimbawa, bigat ng krimen. So, yun. So, yun yung ina-arresto na without warrant at mayroong warrant or yung pag-search. Kagaya yung issue ngayon na may mga kapulisan sa Taguig na pinasok nila yung bayan ng isang tindahan na di umano ay walang search warrant talaga para mag-search doon at mga aresto. So may pinapakitang papel pero wala talagang hindi talaga 'yon as a search warrant or pang-aresto. So kailangan pag-aarehan mo mayroong ganun na pulis sa inyo, mayroong pumunta sa bahay mo na pulis para arestuhin ka, kailangan babasahin mo yung arrest warrant kung yun at ano yung
i-search sa inyo at i-inform ka ng pulis kung ano yung kasalanan mo para arrestin ka at babasahin mo kung ikaw talaga yung nakalaman doon sa arrest warrant at anong oras, anong time yon, hanggang kailan yon. So hindi mo pwedeng paso na yon at mayroon certain lang na dapat na arrestin. Kinakailangan pati ay yun ay mayroong dapat na witness para sa pang-aaresto. Yun ang pinakamahalaga doon. Halimbawa, aside from mga pulis lang. Kasi po pwede kang tamnan o set up doon sa bahay mo. Kalimitan nangyayari yan na mayroong mga pulis na mag-search, tatamnan ka. Yung mga ganun mga bagay. Halimbawa, yung hinahanap na i-search sa'yo, itatanim nila yun. Yung hinahanap nila sa'yo or others else na kapag walang nakita sa'yo. May mga ganong kaso na mga kapulisan na ganon. Ang masama pa, kagaya na itong issue na ngayon, na parang hold up. O pag hinalangan na ganon, wala namang search warrant na nakawang ka, dadalhin yung mga materialis mo. So, yun ang isang pinakamasama. Kapag umabuso ang isang pulis ng ganyan, lalo na kung sinong sibilyan papasok sa bahay mo, na mo mang search, mga aresto, bawal yon. Hindi mo pwede yung mga sibilyan gagawa nun na papasukin ka unless meron siguro may mabigat na act of crimes para pasukin ka doon sa bahay mo, pero hindi po pwede yun. Kailangan tatawag sila ng pulis para pasukin yung bahay mo at kung mayroong mga act of crime, kailangan may pulis na mag-a-attend sa iyo, yung ganon. Kasi lalong-lalo na, hindi naman yan grave threats, yung halimbawa crime na sa tingin mo ay meron. Paring civilian or pulis kapag walang search warrant ay gagawa ng hindi mabuti at yun ay hindi po pwede palalabas yung may krimen. So, kailangan ay mayroong pulis at mayroong maraming mapapatunay na talagang mayroong nangyayari doon na act of crimes na gano'n. Yan, harapan. Mga ganyan. So, usually kasi may mga nangaabuso na mayroong act of crimes, wala naman set up yung ginagawa. So, kaya nangyayari doon sa Ali na issue ngayon, edi walang warrant, walang search warrant. So ngayon kinuha yung mga pera, mga cellphone. Tapos sila ay inaresto rin, dinala, may namagitang pangano at maghaharap sila sa barangay. So ngayon ay hindi nadala siya, nagsumama siya dahil sa barangay, pero kung tutuusin, hindi siya po pwedeng arrestuin ng pulis kapag walang arrest warrant. So ngayon dahil nga daw siguro yung pag-search sa kanya doon, pag-uusap sila sa barangay kung ano pag-uusapan nila ron. Hinilagpa siya sa barangay, tumalon ngayon dun sa mobile. So yun, kaya dapat ay maging maingat at sana yung ating mga kapulisan, iwasan naman yung paglabag at irespeto yung karapatan ng mga gano'n, mag-search kayo ng walang search warrant, mga aresto kayo ng walang warrant. At lalong-lalo na maninet up kayo or tatamnan nyo ng mga ebidensya na mali para lamang na pwede nyo yung tao, either pagkakwartahan nyo o whatsoever na makadagdag ng mga star sa inyong mga posisyon. Ay, huwag naman ganun. Maawa kayo at mahabag kayo sa mga tao na mabibiktima nyo. Either ang inyong interes ay mga abuso pinansyal, pagkakwartahan nyo, or iba't ibang mga nais nyo para sa pang-abuso. Kaya sana huwag naman. So maging accountable yung ating pulis. So yan yung ating mga ilan na mga karapatan. O ilan na dapat dapat na halimbawa sa unreasonable right of person sa unreasonable searches. Yan. Mayroon tayong karapatan na hindi tayo basta pwedeng lugugin yung ating bahay o may karapatan tayo na hindi tayo basta pwedeng arestuhin ng sino bang mga pulis na walang warrant of arrest. Yan. Unless mayroon kang ikaw ay nasa act of crimes. Yan. Pero yun. Kaya sana ay itong mga karapatan natin ito ay tayo ay ating magkaisa tayo na ito ay ating maprotektahan kagaya ng nangyari doon. So sila ay nailathala sa social media at nakabot sa ating mga kinauukulan. So sana ay tayo kung ganoon, tayo ay makatulong yung iba para mapaabot agad natin sa mga kung may mga ganyang nanimbawa ay walang illegal yung ginagawa ng pulis,
ay makatulong na ito ay mapa-aksyonan sa ating mas mataas na kinauukulan, akibat din siyempre yung mga media para maging patas yung papairal ng peace and order o kaayusan sa ating bansa. At hindi na maganda magpapairal ka ng kaayusan sa pamamagitan ng pang-aabuso na ganyan, pagkakanakawan pa o parang hold upin, diba? So maging patas para walang gulo. Kasi ang pamahalaan ay andyan para sa kaayusan, peace and order. Pero kung sila yung gagawa ng kaguluhan, ano pang meron tayo sa bansa nito, di ba? So yan ang kaya tayo ay umaasas dun sa pamahalaan ng kanilang transparency and accountability na mapagkatiwalaan. So tama yung sinabi na strictness ni Chief Marbil. So maging stricto na sa pagpapairal ng batas ng PAP, Human Rights Based Policing, yun, para maiwasan yung pang-aabuso ng ating kapulisan. Yung ating mga kapulisan, pilitin yun na makapag-enforce kayo ng batas na hindi kayo aabuso na ganyan. Kahit na ano pang klase mga kriminal yung dinadampot ninyo, iwasan nyo kayo ay financially pangungwartahan nyo yung mga tao na gano'n, di ba? So maging tunay lang na talaga may krimen, di saka mo arrestin siya na gano'n. Mayroong warrant or kung talagang may act of crimes yan. Lalo na nasa ng bahay, di ba? Mahirap yun. Nabasa mo gano'n eh. So yun, sana ay tayo ay yung mga tao magkaisa para maiwasan yung mayroong umaabusong pulis na gano'n na magtutulungan para maaksyonan at paprotektan ng bawat isa. At maging makatotohanan naman, di ba? Ngayon, mayroong CCTV at totoo ang nakikita mo at hindi ka nag-invento laban naman sa isang pulis. Tayo ay mahabag din kung manggagano ka ng pulis, babalik din sa iyo yung kapag ka ng demonyo ka ng pulis, di ba? So kaya maging fair tayo sa lahat at maging tayo mabuti para sa bawat isa na maging makatotohanan at hindi tayo sinungaling at talaga mayroon nangyayari talaga na hindi mabuti na mailapat yung mga batas o legal na dapat gawin. At mayroon tayong proseso ng batas na mayroon tayong due process, etc. Yan. Hindi lamang yan yung mga karapatan na dapat natin talakayin. Marami pa. So sa susunod ay tatalakayin natin at iba't ibang mga karapatan hinggil dito sa ganitong kung paano ang ating pulis ay mag-enforce ng batas at ano yung karapatan ng bawat isa. And yan, sa pagpapairal ng enforcement ng batas at due process at trial yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay nakapag-inisyatiba tayo ng pagtalakay sa linggong ito at ito ay talakay ng bawat isa at tayo at kung paano tayo magtutulungan na maprotektahan yung ating bahay, ang ating mga sarili mula dun sa illegal search warrant at illegal warrantless arrest at warrantless search para maprotektahan tayo dyan from those who are na umaabuso. At yung ating mga nasa kapulisan ay magkaroon ng maigting na pagtupad dyan ng ating mga opisyalis. Kayo yung dapat na pangunahin ng magpapairal niyan at hindi kayo pangunahin na gagawa ng mga bagay na yan sa sino mang tao, maliit o malaki. Yan. Muli magandang hapon sa inyong lahat at God kayo. Sana tayo protektahan patuloy ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo at gabayan ng Banal Santa Maria yung pamahalaan at lahat na ito ay mamahala at magpairal enforcement ng matuwid, mabuti, makatagong, makatotohanan.